stopover para sa hapunan. Subhanallah, muntik na kami dito sa live wire. Habang bumabiyahe kami pa uwi, may wire na nakalawit. Buti na lang malaking sasakyan ang nasa harap namin. Dumaan muna kami sa Pabiola para mag-take out ng gotong lugaw. Pagising namin, nagkape lang kami. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa Siniloan. Dahil sabi ni Shahid hanggat maaga pa, doon na lang din kami magpapaprint. Kinukwento ko kay Shahid na nung high school ako, araw-araw ako gumigising ng maaga dahil halos every 1 hour ang biyahe ng sasakyan. At itong way na ito ang daan papuntang school at pabalik ng bahay. Meron palang invitation mula sa barangay. Gabi ng parangal na may temang, ikaw ako, tayong lahat, bahagi ng pag-angat ng ating barangay Yabak. Pero nung April pa ang invitation na ito, sayang hindi ako naka-attend. Halo-halo para sa mainit na panahon, nag-brunch na din kami ni Shahid, chicken inasal at chicken sisig ang aming order. Pagkatapos namin kumain, dumiretso agad kami dito sa munisipyo ng Siniloan. Una naming pinuntahan sa munisipyong Luma. Doon sa may plaza, inilipat na pala. Way papuntang Mabitak. Tapos na kami pumunta sa Office of the Mayor. Ngayon naman ay pupunta kami sa Barangay Captain ng Giridor. Masyaallah, dumadami na ang populasyon ng Muslim dito sa Siniloan, no? Allahu Akbar. Dahil nagada na din naman, naisipan namin ni Shahid dumaan dito sa masjid ng Pami para dito na magsala ng kasar, duhur at asar. Bago kami umuwi sa bahay, dumaan muna kami sa barangay. Narinig ko may naputpot, abnoy pala kaya bumili ako 20 pesos. Matagal-tagal ko na itong hindi natikman. Dumaan nga pala kami ng Balian kung saan ako nag-aaral. Dahil dito kami sa Jokings maghahapunan. Masarap ang mga pagkain dito, dagdag mo pa ang napakilinis na lugar. Mga mababait na staff, super accommodating. Dalaga pa lang ako, tumatambay na ako dito. Doon pa sila sa kabila nakapwesto, ngayon LBC na. Pag nakita nilang Muslim ang customer nila, sinasabi agad nila na hindi po pwede sa inyo ito, may pork po ito. Alhamdulillah dahil may mga ganitong restaurant na hindi lang basta kumita, concern din sila sa customer nila. Minsan na din naming ma-experience sa isang restaurant na talagang mapapansin mo, makikita mo na dinidiscriminate kanila bilang isang Muslim. Alhamdulillah, nabusog po kami at nag-enjoy. Bye! Ito nga pala yung swimming namin last year. Pag pumupunta kami dito sa Yabak, hindi pwedeng hindi magdadagat. Sobrang ingay talaga palagi nito ni Sakina, Saliha at Saipa. Madalas magbangayan pero sila naman ang magkakasama araw-araw. Parang kami lang tatlo noon ni Ate Sheila, Ate Hana at ako. Pero pag sinaway na kami ni Tatay, titigil agad kami sa pag-aaway. Itong daan na ito ay papunta sa Balagbag. Ang ganda dito mag-rides lalo na kapag nakamotor. Kitang-kita mo ang view, nasa pagitan ka ng dagat at bundok. Dati nung mga bata pa kami, pag naliligo kami dito ay libre lang, walang bayad. Maliban na lang kung gusto mong umarkila ng cottage, doon merong bayad. Kasama nga pala namin ang jamaan ng Masjid Ibn Abbas. At dahil dito na kami inabutan ng sala, ayun sila sa dagat nagsasala. Dahil doon naman talaga sila kasya. Dito sa cottage, masikip at puno ng graba. Ang mga kasama nga pala naming brothers, si Idris, si Karim, si Sean, si Amir, si Miko at si Abdullah. Papunta at pabalik ay nagbas lang sila. Tawa muna tayo. Isang araw, tinanong ng babae ang kanyang asawa, kapag sa oras na namatay ako, hanggang kailan ka maghihintay bago ka mag-asawa ng pangalawa? Sagot ng lalaki sa kanya, hihintayin ko hanggang sa matuyo ang lupa ng iyong libingan. Sabi ng babae, maipapangako mo ba sa akin yan? At siya na lalaki ay nangako sa kanya. Pagkalipas ng panahon, namatay na ang babae at ang lalaki ay nananatiling bumibisita sa kanyang libingan araw-araw sa loob ng 1 taon. At ang kanyang pinagtataka, ang libingan ay nananatiling basa at hindi natutuyo. So, isang araw, binisita muli ng lalaki ang libingan ng kanyang asawa sa hapon. At natagpuan niya dito ang kapatid na babae, kanyang bayaw. At kanya itong tinanong, ano pala ang ginagawa mo dito? Sagot ng bayaw, tinutupad ko lamang ang huling habilin ng aking kapatid. Sa bawat araw ay aking babasain ang lupa ng kanyang libingan.